Salamat, Miss Cathy. Sa ating balita, mga kababayan, magpaalam na kay hanging habagat at narito na ang Northeast Monsoon o hanging amihan sa Pilipinas. Ayon sa inilabas na press release ng Pag-asa, magsisimula na ang malalamig na gabi at umaga sa mga susunod na araw dito sa Luzon na may ilang mahihinang pagulan sa hilaga at silangang bahagi nito. Generally, fair weather ang lagay ng panahon sa malaking bahagi naman sa maliban na lamang sa mga isolated thunderstorms kadalasan sa hapon o gabi. At dahil dyan 69 days to go before Christmas, mas mafe-feel na natin ang lamig na simoy ng Kapaskuhan. At sa ibang usapan naman tayo mga kababayan, sa larangan ng astronomiya, subukan mag-stargazing dahil ngayong Oktubre masasaksihan ang Orionids meteor shower. Orionids o Orionids, either way tama pa rin po ang pronunciation. So ayon sa Pag-asa Astronomical Diary, magiging aktibo ito simula ngayong gabi, October 17 hanggang sa 25. Ang traditional peak nights ay sa October 21 to 22. Maaring makakita na at least 15 meteors kada oras kapag maganda ang kondisyon ng ating kalangitan. Kung kayo'y interesado para sa best viewing experience, hindi ganong karekomendado ang paggamit ng binoculars sa telescopes dahil magiging restricted ang inyong field of view. Ang best time para masaksihan ang Orionids ay sa pagitan ng hating gabi hanggang bukang liwayway. Sa lagay naman ng panahon sa mga susunod na oras, Northeast Monsoon o amihan na nga ang nakakaapekto dito sa may hilagang Luzon. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley ay makaranas ng kalat-kalat na mahihinang pagulan. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makaranas pa rin ng fair weather with isolated rain showers or thunderstorms. Sa iba pang balita, posibleng may pumasok na bagyo Sunday night or Monday morning ayon sa Pag-asa. Hindi naman ito magkakaroon ng epekto sa bansa maliban na lamang sa malalakas na alon dito sa may hilagang Luzon. Itong binabanggit natin na posibleng bagyong pumasok ay may international name na Francisco na nasa tropical storm category at sa oras na pumasok ng Philippine Area of Responsibility ay bibigyan ito ng pangalang Orduha. Magbabalik ang ating ulat panahon makalipas ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Sa Asian Weather News naman mga kababayan, patuloy ang rescue and retrieval efforts sa Japan matapos sagupitin ni Typhoon Wifa. Hindi naglandfall ang naturang bagyo, ngunit nagdala ito ng sobrang lakas na hangin at walang humpay na mga pagulan na siya naging dahilan sa mudslides sa Oshima, 120 kilometers south ng Tokyo. Naitala ang 17 katao ang patay, karamihan sa kanila ay dahil sa mudslides. 45 ang kasalukuyang pinaghahanap at mahigit 300 kabahayan rin ang napinsala. More than 30 inches of rain ang naitala sa Izu, Oshima sa loob ng 24 oras, ang pinakamataas na nai-record since 1991. Kaya panalangin na rin natin bukod sa ating mga kababayan na apektuhan ng lindol sa Bohol ay ang kaligtasan ng ating mga kababayan na nasa Oshima, Japan. Bilang pag-uugnay pa rin sa 7.2 magnitude earthquake sa Carmen noong Martes, narito ang dagdag kaalaman patungkol sa mga nakalipas na malalakas na lindol sa Bohol. Taong 1990, ika-8 na Pebrero, niyanig ng magnitude 6.8 ang silangan ng Tagbilaran, Bohol. Umabot sa intensity 8 ang naitala sa Hagna, Duero at Gindulman, Bohol. 6 ang naitalang patay at mahigit 200 naman ang sugatan. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa humigit kumulang na 154 million pesos ang estimated cost of damages na naturang lindol. 6 years later, May 27, 1996, magnitude 5.6 naman ang yumanig sa pagitan ng Clarin at Inabanga, Bohol. Hindi naman ito nagdulot ng major damages at generally ang mga pinsala ay dulot lamang ng ground shaking. At October 15, 2013, 7.2 magnitude na lindol na may intensity 7 ang naitala sa Tagbilaran, Bohol at Cebu City. Ayon nga kay Dr. Renato Solidum, Executive Director ng PHIVOLCS, na halos katumbas ng 32 Hiroshima atomic bombs ang lakas ng magnitude 7 earthquake. Mas malakas rin anya ang paglindol sa Bohol nitong Martes kumpara sa nangyari sa Haiti noong 2010.
At yan ang dagdag kaalamang hatid sa inyo ng Panahon TV kung saan walang pinipini panahon ang pagbibigay impormasyon. Para naman bukas, Biyernes, October 18, sisikat ang araw, 5:48 ng umaga at lulubog naman 5:34 ng hapon. Maging una sa ulat panahon, please follow us on Twitter, like us on Facebook at bisitahin ang aming website. Antabayanan na rin ang aking susunod na update mamayang alas 8 ng gabi. At yan ang pinakauling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Miss Cathy.